Dear Kuya Allen, ako nga po pala si Rafael, 27 years old, isang nurse dito sa Maynila. Sa paningin ng iba, maayos ang buhay ko, masaya sa trabaho, maraming kaibigan, at tila walang mabigat na dinadala. Pero sa likod ng ngiti ko, may isang lihim akong matagal nang itinatago. Mahal ko ang matalik kong kaibigan. Oo, Kuya Allen, alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Pero paano ko pipigilan ng isang bagay na hindi ko naman sinadyang maramdaman? Nakilala ko si Adrian nung college. Pareho kaming nursing students at naging magkaibigan sa unang araw pa lang. Noong una, normal lang. Masaya siyang kasama, mabait, at laging handang tumulong sa iba. Pero habang tumatagal, napansin kong iba na ang saya ko tuwing kasama ko siya. Kapag napapadikit siya sa akin, naguguluhan ako sa sarili ko. Kapag may ibang nagpapakita ng interes sa kanya, nakakaramdam ako ng selos. Pilit kong inisip na baka normal lang ito dahil patalik kaming magkaibigan. Pero isang gabi, habang nag-aaral kami sa dorm niya, tinanong niya ako, Raf, kung magkaka-girlfriend ka, anong klase ng babae ang gusto mo? Ang tanong niya. Nagkunwari akong nag-isip. Pero ang totoo, hindi ko kailangan mag-isip. Dahil hindi babae ang gusto ko. Pero siyempre, hindi ko yun sinabi. Umiti lang ako at sumagot ng kung ano-anong hula. Habang siya naman, masaya at excited na ikinwento ang ideal girl niya. Doon ko napagtanto na habang ako ay nahuhulog sa kanya, siya naman ay naghahanap ng iba. Lumipas ang mga taon at hindi ko na lang pinansin ang nararamdaman ko. Pero isang araw, bigla niya akong tinanong ulit, Pare, anong tingin mo kay Lara? Ang sabi niya. Si Lara ay isa sa mga co-nurse namin sa ospital. Maganda, mabait, at halatang may gusto kay Adrian. Kahit kailan, hindi ako nagselos sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Pero iba si Lara. Kasi sa kanya, parang seryoso si Adrian. Nagsimula siyang manligaw. At ako naman, hindi alam kung papaano magpapanggap na masaya para sa kanya. Minsan, tinawagan niya ako para ikwento kung paano sila lumalabas ni Lara. Kung paano siya kinikilig kapag kasama ito. Kung paano niya nakikita ang sarili niya sa hinaharap. Kasama ang babaeng mahal niya. At habang siya ay masayang nagkukwento, ako naman, tahimik na nilulunok ang sakit.
Lumipas ang ilang buwan, naging opisyal silang magkasintahan ni Lara. Sinubukan kong maging masaya para sa kanya. Pero hindi ko mapigilan ang lungkot na nararamdaman ko tuwing nakikita ko silang magkasama. Hanggang isang gabi, tinawagan niya ako at nagyaya siya ng dinner. Seryoso ang boses niya. Kaya akala ko may emergency. Pagdating ko sa restaurant, kita ko kaagad ang saya sa mukha niya. Hindi pa man siya nagsasalita, alam ko nang may mahalagang balita siyang sasabihin. At hindi nga ako nagkamali. Raf, gusto kong ikaw ang unang makakaalam. Ikakasal na kami ni Lara. Ang sabi nito. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Gusto kong ngumiti, pero parang hindi gumagalaw ang labi ko. Gusto kong magsalita, pero parang nawalan ako ng boses. Talaga? Ang saya naman. Congrats bro. Ang sabi ko. Salamat. At siyempre, gusto kong nandun ka sa kasal. Hindi pwedeng wala ka. At sagot naman ito. Pinilit kong umiti, pero sa loob-loob ko, gusto kong tumakbo palayo at huwag nang bumalik. Palapit ng palapit ang kasal. Minsan, inayaan niya akong samahan siya sa paghanda. Pero palagi akong may dahilan para umiwas. Ayoko makita ang engagement photos nila. Ayoko marinig ang kwento ng proposal. Hanggang isang gabi, nagkayayaan kaming uminom sa bahay niya. Parang dati, parang normal lang. Pero hindi. Iba ang gabing yon. Raf, bakit ang tahimik mo? Ayos ka lang? Ang tanong nito. Oo naman, bakit naman hindi? Ang sagot ko. Sigurado ka ba? Parang may bumabagabag sa'yo eh. Ang sagot niya. At doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Adrian, may sasabihin ako. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. Seryoso, naghihintay. Matagal na kitang mahal. Saglit siyang natahimik. Raf, ano yung sinasabi mo? Ang sagot niya. Wala. Kalimutan mo na lang. Ang sagot ko naman. Tinitigan niya ako, pero wala siyang sinabi. Hindi ko alam kung nabigla siya at hindi alam ang sasabihin. O sadyang
Hindi niya lang talaga kayang sagutin ang nararamdaman ko. At sa gabing yun, tuluyan ko nang tinanggap na hindi niya ako kayang mahalin pabalik. Kuya Allen, tama bang sinabi ko ang totoo? Tama ba ang inamin ko? Kahit alam kong walang mababago. O dapat sana nanahimik na lang ako at hinayaang mawala ang lahat ng ito sa akin nang hindi ko na kailangang masaktan. Rafael, mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero ang katotohanan ay hindi ka nagkamali. Masakit man ang naging resulta, pero hindi mo na kailangang itago ang nararamdaman mo habang buhay. At minsan, hindi tayo nagtatapat para baguhin ang sitwasyon. Minsan, ginagawa natin ito para palayain ang sarili natin. Masakit mawalan ng isang mahalagang tao sa buhay mo. Pero tandaan mo, ang tunay na pag-ibig, hindi lang tungkol sa pagiging magkasama. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbitaw. Lalo na kung doon siya magiging masaya. Maghilom ka, magpatawad ka. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. At tandaan mo, may taong nakalaan para sa'yo. Hindi mo pa lang siya nakikilala. Kung gusto niyo pong payuhan si Rafael, paki-comment na lang para mabasa niya. Maraming salamat.